Vamonos, rapido! Habulin ang dalawang yon! Kailangan na natin makatakas dito, Ginoong Ibarra. Nanisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malin lang natin sila. Baka naman ikaw mapahamak. Wala na tayong ibang paraan, Ginoong Ibarra. Naubos na ang ating oras. Ayun sila! Maghiwalay tayo, Ginoong Ibarra. Fuego! Kala mo siguro, Ginoong Ibarra, hindi kami asintado. Buenos días a todos estudes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng ating makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, ay malalagos tayo sa palayan. Kung mangyari man ay walang maayos na lawa sa lupain na ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang sino man ang nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarhan ang dating ilog Pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pondo upang ipangbayad sa mga manggagawa? Di na kailangan, Don Custodio. Pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na mga bilanggo. Kung gayoy, hayaan nating mamamayan na magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may dudulot niyan. Mga kaguluhan? Oh, Basilio. Oh, Kapitan. Kumusta nga pala ang binubuo niyong akademya ng wikang Kastila? Mabuti po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at paralan na gagamitin. Mukhang hindi matutuloy yan. Hindi ba kasi mukhang tutol si Padre Sibaylo dyan? Ngunit niregaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyang mineral. At nangako siyang tutulungan niya kami. At sana man di kukuha ng pondo. Mag-aambagan ang bawat isa sa amin. At ang kagamitan ay ibibigay sa mayamang si Makaraig. Mabuti naman kung ganun. Sana ay matupad ang inyong mga plano. Siya, mauna na ako sa taas. Tila ay nagkakatawaan yata kayo dyan. Pwede ba akong makisali? Ayos lang, Senyor Simon. Kagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan ng serpesa doon? Tara maginaw. Maraming salamat sa alok, Senyor. Ngunit, hindi kami uminom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Gamora masama raw na puro tubig lang ang iniinom. Sabihin mo rin kay Padre Gamora na kung tubig na lang ang iinumin niya kaysa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam naman namin ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig. At ang mga Kastila naman ay yung mga apoy. Alam naman natin lahat na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghan na ito? Ngunit hindi ito yung kababalaghan, senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, pardoname. Parang napakatapang mong sumugot kay Senyor Simon. Halos kinatakutan ko. Parang namumukan ko ang taong yun. Siya ang kayumangging kardinal, ang matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Mawalang galang na po, Kapitan. Nalalaman niyo ba kung saang lawan namatay ang isang taong Gibara? Nibara? Ibarra ba iyon? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Siya nga ba? Ngunit saan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, Fuego! Kala mo siguro, Ginoong Ibarra, hindi kami asintado. At ngayon, 13 taon na ang nakakalipas mula nung nangyari yun. kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay nakasama sa libingan ng kanyang ama. Di ba't isa rin siyang kulubustero? iyan ang tinatawag na murang paglilibing. Tama ba, Padre Gamora? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingan yung mga yan.
Mga filibusterong katulad nila. Alam mo anak, sa susunod na paraon mo, pwede ka na magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Telesporo, mabuti nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano may paglilingkod ko? Kailangan mong bayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang kailangan ko magbayad ng buwis sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nagbibigay ako ng limos sa mga pulubi upang maiwasan ang kanilang panggugulo. Abay, kung magbibigay pa ako, mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Maliit na halaga lang noon yan na. Ngayon 200 piso na. Abay, pagkalaki naman yan. Akin na tong lupa. Hindi! Sa korporasyon! Hindi! Lalaban ako! Itay! Itay! Huliin ninyo ang lalaking yan at gawin ninyong kawal! ₱500 piso ang hinihingi ng aming pinuno, kundi mamatay ang iyong anak. Matagal na rin ang uling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na to? Kung inyo pong mag-uunita, nakaraan na ang 13 taon, dito rin sa book na to tayo nagkakilala. At kung hindi ako nagkakamali, kayo rin po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. Isang taong pinalagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat, liban sa akin, siya'y patay na. At ang kamatayan niya ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yon? Totoong naparito ako, 13 taon nang nakakaraan. Upang dakilain ang aking nag-iisang kaibigan, nilaan ang kanyang buhay. Upang ipaglaban ng Pilipino, laban sa mga mapang-api. At ngayon ako'y nagbalik, upang ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. At hindi ko lubusang naisip na ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ibang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Kakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito, huwag siyang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman ay hindi magiging wikang pambansa. Aanhin ang wikang ito. Natago lamang ng huwad na wikang ito ang ating pagkatao at mga karapatan. Mali ang iyong iniisip dun, Simon. At ano? Anong magagawa mo kung ikaw ay makapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at iyong kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano ba ang gusto mong gawin ko? Salama akong hamak ng estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina, iharap sa hukuman, at magbintang ng kung sino-sinong Kastila. Ngayon, nalaman mo isang hihim na kung mabubunyag ay kasasawi ko. Ngayon, nasa iyo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong papagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipin ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina. Matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang mga namumuno sa kanila ay mga binatang radikalang pananalig. At isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Si Sagani, mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat nating pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa tingin mo, Ginoong Simon? Alalahanin niyo po, General,
na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Ano, Quiroga? Kamusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Piniligtas kita sa mga opisyal na nanghihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami ring may utang sa akin nang hindi ko masingil. Wala ring maibigay na resibo para aking masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, meron nga pala akong mga baril na ipapapasok sa iyong mga kahon. At itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Akong bahala. Nauunawaan mo ba ako, Quiroga? O siya. Ikaw na bahala. Basta hindi ako sasabi. Dante, nahuli na naman ang asawa niya. Hoy! Akin ang lupang ito! Sadyang wala na yatang modo ang mga kabataan ngayon. Pamanin siya. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano natin ang setup ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga! Kaya dapat ninyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak nyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Lalo na tayo hindi magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Nang dahil sa ginawa mo, makaudlot ang panganlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Ano ang balak ninyong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo na kayong magiging pilay at pipe. Anong ibig niyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis yan, ay wala ng katarungan at maaaring mamatay ang bansa. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, ay habang buhay kayong nahagapos sa kamay ng Espanya nang walang kalayaan. Yan ang iyong paniniwala, ngunit kami ang nasa panig ng batas, kami ang matuwid. Oh, Senyor Simon, kamusta si Kapitan Tiago? Hindi na makakain. Manghihina ng kanyang katawan. Mahina na ang kanyang pulso. Di na din kumakain. At tuluyan nang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Senyor Simon? Nandito ako para sa dalawang bagay. Ang kinabukasan mo o ang kamatayan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang di ko alam. Magpasya ka. Sa loob lamang ng 1 oras ay magsisimula na ang hibagsikan. Bukas, wala ng universidad, wala ng mag-aaral, at wala na ring magpapahirap. Ngunit, ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lamang ang tanging pag-asa. Ang karunungan lamang ang tanging pag-asa. Ngunit ang karunungan ay walang kamatayan. Ang pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay siya magkakaroon ng kahulugan. Nakikita kong wala ka ng prinsipyo at sariling katauhan. Hindi ka Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Bumuo ka ng hukbo at sugurin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakilala bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Ngunit, huli na kayo, Don Simon. Si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi. Namatay siya ng ika-6 ng hapon. Pumunta ako ng kumbento para makibalita. Pagbalik ko roon, meron ako natanggap na liham. Galing kay Padre Salvi.
At di siya namang pinadala kay Kapitan Tiago. Ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ginong Simon, huminahon kayo. Kailangan na lang nating tanggapin ng katotohanan. Wala tayong magagawa. Namatay siya. Na hindi man lamang nalaman na ako'y nagbalik. Namatay siya. Na hindi man lamang nalaman na ako ay buhay. Crisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay at nag-aalala. Umaasang maitutuwid ko ang iyong mga kamalian. Pinilit mong ipakasal si Maria Clara sa mga dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ng kanyang buhay. Ang anak ko. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginong Simon. O Basilio, anong sadya mo dito? Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid. Pinahirapan ng aking ina. Pinapahirapan na ako ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman, kundi galit at paghihiganti. Kasama na ako sa inyo, Ginong Simon. Sandali. Dinamita ba yan? Oo. Ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming tinikis. Mga kasawi ang naiambak at mga mapang-api. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makapasalanan na nagtatago sa katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Quilanes. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ang mitya, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginong Simon? Ikaw ang mumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga barel at pulbura. Ang pagsabog ay maghuhudyat para sila'y magtipon-tipon at sumugod. Ang mga Mistiso, Indio, Inchek at Kastila, lahat sila masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginong Simon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika, samahan niyo kami sa hapagkainan. Maraming salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit hindi na ako magtatagal. Ano? Hindi ako makakapayag na makakaalis ka agad. Halika, samahan mo kami. Dala niya ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung ngayon, maghanda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Oh, isa gani. Saan ka pupunta? Pupunta ako si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali. Huwag mo magpumuli ngayon.
Ngunit baka ito lang aming huling pag-uusap. Huwag ka nang pumunta roon. Makinig ka sa akin mabuti. May dinamitang sasabog doon. Anumang oras mo lang ngayon. Kaya utang na loob. Huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit iba na siya bukas. Sagani! Binalaan na kita, kaibigan. Sana nakinig ka na lang sa akin. Ingatan ka nawa ng Panginoong may kapal. Mag-iingat ka, kaibigan. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang ayaw mo munang kumain kahit saglit lang? Maraming salamat sa iyong alok. Ngunit may kailangan akong gawin na hindi ko maaaring ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauuna na ako. Maraming salamat, Ginoong Simon. O Senyor Simon, ba't ito'y nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Nagmamadali ako. Ang ganda ng lamparang nanggaling kay... Ay, sandali! Namatay ang sinde. Madali lamang yan, Doña Victorina. O sandali, ano ito? Mane Tesel Pares. Juan Crisostomo Ibarra. Masama atang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayo mabahala. Dahil di naman siguro totoo yan. Ngunit ito'y galing sa isang taong matagal nang patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Mga kasama, baka gusto nyo naman tayong patay. Huwag nyo nang alalahanin yan. Tuloy ang kasiyahan. Pati ka, Irene, pakitaas naman ng mitsa ng lampara. Sige, saglit lamang. Isagani? Hoy! Magnanakaw! Ay na ako, Jat! Sugod! 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 Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya lang tayo. Ganun na nga, ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit paano siyang nabuhay? At anong ugnayan ni Simon sa nagbigay sa lamparang iyon? Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Isang taksil, hanapin at tuliin ang Simon na yan. Fuego! Si Kapitan! May ibang balita, Ginoong Ikon. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, tinapin niya ang bomba. Sige, umalis ka na. Para sa bayan! Bakit ako nabigo? Ba't ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko, sandali, tatawag ako ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Gumagabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa akong makinig. Totoo po bang may Diyos na gumagabay sa atin? Oo, Senyor Simon. At Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayoko pong mamatay ng may kasamaan. Handa po akong mangumpisal. Handa akong makinig, Senyor Simon. Pinlano ko po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo. Nagbalik ako para maghiganti sa mga taong nang-aapi. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi palaging masaya. Minsan, kailangan din natin makaramdam ng sakit upang tayo ay matuto sa buhay. Tandaan mo na walang magandang dulot ang paghihiganti at yun lamang ay magdudulot ng kasamaan. Padre, hindi ko lamang maintindihan. Bakit ako pinaparusahan? Hindi kanya pinaparusahan, anak. Ito'y pagsubok lamang na kailangan mo lagpasan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kayang labanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lamang sa puot at galit sa iyong puso
Kaya bakit ka nagkakaganyan? Palagi mong tatandaan na mayroon kang matututunan sa buhay. At lahat ng yan ay ginusto ng Diyos. Maraming salamat. Ngayon, mamamatay na akong payapa. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Whoa, whoa.